KBL head coach pinuna ang laruan ng kanilang Pinoy import. Nawawala daw sa mentalidad at mabagal gumalaw at Renz Abando hindi raw kasing galing noon ayon sa isang KBL International Scouts. Mukhang maraming mga Pinoy ang uuwi sa pagsisimula ng KBL season. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So lahat nga ng ating mga Pinoy imports sa KBL ng Korea ay matagumpay na nakarating sa kanilang mga ball clubs. Dahil nga next month ay magbubukas na ang iba yung KBL season, ay puspusan na mga teams sa pagpapakondisyon sa kanilang mga malalaro. Gamit ang traditional ways ng pagbabalik sa kondisyon ng mga malalaro tulad ng mga friendly games at ilang mga serya ng tune-up games ay makakatulong ito upang makabuo ng mas matibay na chemistry ang mga players. Di kasi tulad ng PBA na iisa lang ang import at madalas ay pabalik-balik pa ang serbisyo sa isang PBA team. Dito kasi sa KBL ay bukod sa kanilang dalawang import ay paiba-iba nga din ang mga nire-recruit na imports sa mga ito every season. Kaya kailangan ng mga tune-up games na mga ito upang kahit papano ay magkatugma-tugma ang laruan nila lalo na sa mga plays. Ngayong papalapit na nga ang pagsisimula ng 2025 at 2026 KBL season. At good thing naman dahil nga ang ilan natin mga Pinoy imports ay nakakasabay sa kalidad ng laruan sa KBL na minsan ay sila pa nga naging star ng kanilang kupunan. Tulad na lamang ng ating dalawang gilas young player na si Kevin Kembao at Carl Tamayo. Pero tila may isang Pinoy import tayo na di kasing ganda ng performance reports ni Tamayo at KQ sa kanilang mga KBL teams, na dahilan kung bakit nakakatanggap ang mga ito ng mga negatibong komento sa kanilang kampo. Dahil wala pa man ang bagong season ng KBL ay may nabubuo ng bad impression sa mga coaches at scouts sa dalawa nating mga Pinoy hoopers na mga ito. Unahin na natin ang 6'5" forward, ang former PBA player na si Arvin Tolentino na nito lang ay kinuha ng team ng Seoul SK Knights na dating kupunan ni Juan GDL na lalaro na sa PBA. Ayon sa ilang mga reports ay tila hindi nga nagiging maganda ang assessment ng mismong head coach ng Knights dito kay Arvin. Ayon sa coach ng Knights na si Coach Chon Hee-chul ay mabagal daw ang mentalidad ni Arvin kapag malakas daw ang depensa ng kalaban. Dagdag pa nito ay naiiwan daw ni Arvin ang kanyang binabantayang kalaban dahil nga mabagal daw itong gumalaw. Dahil dito ay tila may pagsisisi pa si Coach Chol sa pagkuha kay Arvin dahil iba daw ang ipinapakitang laruan nito sa PBA kesa sa kanyang nakikita ngayon. Well, hindi sa pinagtatanggol natin si Arvin dito, pero may ilang mga factors na posibleng nagkakamali lang sa pag-assess ang coach na ito ng Knights. Ang una ay baka hindi pa 100% dahil nga sa kanyang naging injury. Kung natatandaan ay maraming laro ang Northport na hindi ito nakalaro dahil nga sa pagpapagaling sa kanyang injury. Pangalawa ay hindi defensive player si Arvin, kaya di nakatakataka na may mga time na naiiwan ito sa opensa ng opponent, pero sa opensa ay magiging malaking bagay ito sa SK Knights. At pangatlo, di kaya sadyang demanding lang ang coach na ito ng Knights. Remember ang ginawa niya kay Juan GDL na kanyang binangko na kung tutusin ay mas mahusay pa kaysa sa kanyang mga local star players. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Ang pangalawang malalaro ay si Renz Abando. Though muling kinuha si Abando ng kanyang dating team sa KBL na Young Red Boosters kapalit si Javi, ay may doubt ang ilang parte ng organisasyon ukol sa bagay na may ibibigay nito sa table ng JKJ. Ayon kasi sa assessment naman ng KBL International Scouts ay hindi daw kasing husay ng Abando noon ang nakikita nilang Abando ngayon. Well, sa tingin ko dito sa issue ng scouts na ito sa KBL ay ang naging injury pa rin ni Abando. Kumbaga may doubt na mga ito dahil nga sa pangyayaring yun. Pero kung titignan sa mga recent appearance ni Abando sa basketball court mula sa naging stint niya sa Strong Group Athletics ay same pa rin naman ang laruan nito at walang pagbabago. Yung mataas na athleticism ay nandun pa rin. Kaya katakataka kung bakit nasabi ito ng KBL Scouts. Wait muna natin bago tayo magbigay ng konklusyon dahil malalaman natin lahat ng yan sa isang aktual na kompetisyon. Worried lang ako about kay Abando at Tolentino, lalo na dito kay Arvin dahil kung natatandaan ay binan ng PBA ang mga players na biglang lipat sa mga overseas league nang walang formal na negosasyon sa kanilang mother team sa PBA at sakop nga dito si Arvin Tolentino.